Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,432 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, sige, ang pag-usapan po natin today ay yung kay Sara Duterte, no? Alam naman natin si Sara Duterte ay ang ating pangalawang pangulo ng Pilipinas. Okay? Kaya lang no, nawalan po siya ng security, no? Pero hindi naman lahat, no? 75 na trusted security niya ay ni-recall ng PNP chief na si Marbil, no? Pero ito ang tugon naman ni Sara Duterte ng ating pangalawang pangulo na wala siyang problema doon, no? Wala siyang problema doon. Ang problema lang niya ay yung kanyang pamilya. No, pag sinabi natin kanyang pamilya, yung nanay niya, okay, yung mga anak niya, yung asawa niya, etc. No? Dahil nga naman, despite no pag-reduce ng security team niya, talagang ini-urge niya at nagpapasalamat din siya sa mga kanyang taga-suporta na bibigyan siya ng isang libreng seguridad. Pero sabi niya, di bali na lang, no, ang mas mahalaga ay yung pamilya niya. No? Talagang ini-urge niya ang kanyang mga kakampi at mga taga-suporta na huwag siyang mag-alala, no? Huwag mag-alala sa kanyang seguridad, kayang-kaya naman niya yan, talaga susuntukin lang niya yung mga kalaban niya, no? Yung ayan, Vice President, no, instead appealed na mag-assist na parang to keep her family safe and make sure no one gets away from harming her loved ones, no? Yan, yung asawa niya at saka yung mga anak niya, no? So sabi ng ating pangalawang pangulo na talagang nag-a-appeal siya para sa proteksyon. Hindi niya proteksyon para sa proteksyon ng kanyang pamilya na magpasalamat, no? Ng mga nagvo-volunteer, no, to join her security team. Isa lang ang hinihiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng kanyang pamilya, ang aking pamilya, ayon sa kanya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at 4 na anak. Personal man o sa internet, Duterte said in a statement posted in Facebook. Alam nyo naman, ang mga tao, no, napaka-cruel yan, no? At kung sakali man, huwag ninyong palampasin ang sino mang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila, no? Daghang salamat, no? So talaga nagpapasalamat naman ng ating pangalawang pangulo sa kanyang mga taga-suporta, no? Kasi nagkaroon po ng yung security detail natin ng pangalawang pangulo ng Pilipinas na si Vice President Sara Duterte ay nawalan ng 75 cops, no? 75 na kapulisan na ni-recall ng ating Philippine National Police PNP Chief Romel Marbil, no? Na itinalaga naman ng pangulo ng Pilipinas, no? Nag-decide siya na i-recall yung 75 cops, no, guarding Duterte to Metro Manila, supposedly for peace and order efforts. Nako, napaka-char naman ito ni PNP Chief Marbil, no? Some allies have issued an appeal for former cops, soldiers, and rebels to volunteer, no, to become the Vice President Security Escorts, no? Yan. Ewan ko nagpanawagan, no, si Bato de la Rosa, si Robin Padilla at saka si Bongo, no? The country's fifth tank everyone who stepped up to support her amid the cutback in her security detail, no? She particularly acknowledged the efforts of Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo, and Robin Padilla to ensure her protection. Nagpapasalamat ako kay Senador De La Rosa, Senador Go at Senador Padilla, mga Armed Forces of the Philippines at PNP personnel na naglabas ng suporta sa kanya, sa mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamamayan sa inyong pagtugon, no, sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa ng voluntaryong pagtulong para sa aking seguridad. Ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal at suporta. Huwag kayong mag-alala sa akin, sabi niya. Duterte also tamped down any fundraising campaign for her security. She recognized that public service involves risk, sabi niya, no? Talaga nagpapasalamat, no? Nagpapasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kakampi at ginagawa nila ito. Hindi ko rin maintindihan bakit kailangan gawin ito. Noong umpisa po kasi, nagkaroon po ng Vice President Security Detail or Security Group. Parang ito ay PSG, no? Kasi may Presidential Security Group, no?
hiniwalay po to, no. Syempre sa ano po, no, kaanuhan po ng ginagawang profesional ang ang tawag dito, ginagawang profesional ang secure, no, sa Vice President. Naniniwala tayo na hindi lang po ito sa current Vice President, kundi yung mga dating Vice President, no. Siguro may mga anong gano'n, no. Tapos yung mga siguro may bibisita na Vice President, no, hindi Presidential Security Group ang bagano, et cetera, no, parang gano'n. At saka so mga dignitaries na bibisita sa Vice President. At saka ito po, nagiging professional ang datingan dahil po pag hindi po magkasundo ang Vice President at Presidente, no? Kasi ang Presidente minsan i-recall ganun, etc. Na ay ito talagang nagiging professional ang datingan kahit magkaaway pa ang dalawang panig na ganyan, no? Talagang sinisecure nila ang security ang safety ng isang vice presidente at ng kanyang pamilya. Ako, hindi ko nakikitaan ng mali ito, no? Bakit lang na yung siguro 600, 700, hindi lang po para sa kanya. Ito parang Presidential Security Group. Kumbaga, ang Presidential Security Group, hindi lang naman to buong to, no? Na nagsasanay upang i-secure ang presidente, no? Wala pong masama doon. Kasi po, kung may nang mangyari sa vice presidente, no, naku po, mahirap po yan. Kasi ito, tandaan po natin, ito po next in rank. Next in rank po, no. Kung sa succession planning, ito po, siya po ang susunod na magsasucceed sa presidente. Hindi po regardless of the designated survivor commented by the Vice President, hindi po ganoon. Pag may nangyari sa presidente, pag hindi na niya nakaya, na-impeach ito, no, natanggal ito sa pwesto, namatay ito, nagkasakit to ng malala, no, na-overdose to sa gamot, something like that, allegedly. Talaga namang ito ay ang pangalawang pangulo ang magpapalit sa kanya. Bakit hindi natin kailangang i-secure? No? Bakit hindi nakukuha niyo po ba, no? Ang hirap, no? Ito, naniniwala tayo na si PNP Chief Marbil ay playing politics. Kaya ito pag nanalo ang Duterte sa 2028, ay yari ka, Marbil. At saka yung mga pulis na talagang parang binapatikos at saka ginigipit ang mga Duterte, yari ka, no? Kaya po sana magdahan-dahan din po tayo. Hindi porket nasa posisyon tayo ay we were playing gods, no? Mahirap po kasi yan, no? Mahirap po kasi yan. Hindi po natin malubos maisip na ganun po ang sistema, no? Ayun po. Kaya po, mag-isip-isip po tayo, ha. Hanggang dito na po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe at umabot ka dito, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.